Ito raw ang mga swak na eksena na sumasalamin ngayon sa buhay ng pamilya ng 51 taong gulang na si Romualdo Espiña. Dekada 60 na magsimula raw ang sigalot sa pagitan ng pamilya Espiña at pamilya Daban sa probinsya ng Samar. Nung bata pa ako noon, wala pa akong alam noon. Nakwento ng tatay ko na tinorture daw sila ng mga pamilya, pero hindi lang yan pamilya ng Daban. Hindi raw ito natanggap ng mga nakatatandang kapatid ni Romualdo, kaya't naisipan ng mga kapatid niya ang maghiganti. Ang gawa ng kapatid ko, may dalang patalim pala siya na rin. Pang-apat ng tagay niya, yun, sinaksak na rin niya yung dilitbital, yung torture ng tatay namin. Hindi raw nagpadehado ang pamilya Daban sa pamilya Espiña. Yung si Kuya Nongnong, napatay ni Romeng, na korsyonada lang hinabol niyan. Sinaksak niya sa likod Pero hindi pa rito natapos ang di umano'y batayan na magkabilang kampo. Ang ilino naman na siyang kapatid ko na mas bata sa akin, gumanti kay Romeng na nasaksak niya pero hindi naman na namatay yun. Ginantihan si Ilino, sinaksak sa motor yun sa bangka. Sinubukan daw ng pamilya Espiña makipag-ayos sa pamilya Daban. Kuya ko nga nagsabi sa akin na nagkausap na sila. Sabi wala na, kaya nagtiwala ng kuya ko. At ang pinakahuling tagos ng dugo sa away ng dalawang pamilya ay nang mapatay noong Disyembre ng nakaraang taon ng kapatid ni Romualdo na si Nestor. December 1, mga around 7 o'clock ng gabi, doon tinambangan nila. Pinaril nila dito ng sumpak sa likod, yung improvised shotgun. Kaya yun, gano'n na nangyari. Ang itinuturong salarin, ang 35 taong gulang na si JC Daban o mas kilala sa tawag na Buyboy. Oo, mayroong nagtestigo na mayroong naglakas loob na. Kaya itong naglakas loob na ako na ihabla sila kasi may matibay na akong testigo. Dahil na rin sa naipresentang saksi ng pamilya Espiña sa karumalduman na pagpatay sa kanilang kapatid, nitong Hulyo naglabas ang korte sa Samar ng warrant of arrest laban kay JC Daban. Naghabla ako na ganito para matapos na ito yung sa pamilya namin na ganon. Kasi ako, ayaw ko na madamay din ang pamilya ko. Sa kabila nito, hindi raw pagtatakpan ni Romualdo ang mga krimeng nagawa ng kanyang mga kapatid. Kasi ang nagkasala lang talaga sa amin magkakapatid, yun ang si Nestor. Kasi yun siya ang mga kaaway namin, siya ang nakapatay doon. Napag-alaman namin, sa isang lugar sa lungsod ng Mandaluyong nagtatago ang wanted na si Buyboy. Mayroon na mga nagkukwento sa akin, nandoon si Buyboy Daban sa Barangay Buayang Bato, Mandaluyong City. Dahil sa impormasyong aming natanggap, kasama ang isang aset, agad naming pinuntahan ang itinuturong pinagtataguan ni Buyboy. Sa isang open court na ito, sa Barangay Buayang Bato, agad naming naispatan si Buyboy. Sa aming pagmamanman sa bawat galaw ng itinuturong salarin, animoy walang pinangangambahan na anumang oras ay maaari siyang papanagutin sa naganap na krimen. Paggalagala lang siya, parang wala lang, palakad-lakad, pangiti-ngiti, para ba wala siyang ginawang krimen sa batas. Okay lang sa kanya, yung itsura niya, bali wala lang, okay lang. Ngayong naispatan na namin si Buyboy, mapipilitan na kaya siyang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya? Susunod! O ngayon, magulong ka sa kulungan. Summertime is